So, ito yung given sa atin sa number 5. And mukhang nakakabaliw kasi tabingi. Pero what if sabihin ko sa'yo, itabigi din natin. Gawin natin ganyan yung diagram. Ito na yung gagawin natin, x-axis. Okay. Draw yung wala para kita mo. Ito na yung sabihin natin x-axis. Okay. Hindi pantay. Basta yan. Yan na yan. Tagilid lang natin yung illustration natin. Kung sagot na tayo, pwede na yan. So, una is maganda na hanapin yung equivalent angle nito in accordance sa x-axis natin. So, paano natin kukunin yan, Ralph? Ang gagawin lang natin is na ganun. Parallel to sa x-axis ha. Ayan no, parallel sila. And as you can see naman, ito is based perpendicular dito sa 300 na to. Ibig sabihin, pag bumuo tayo ng triangle dyan, kasi wala lang, trip mo lang. Or kahit hindi ka bumuo ng triangle dyan, kita mo naman na 90 degrees to. Diba? 90 degrees. And ano? Taka. Paano to? Ang ginawa ko kanina. Okay. Tanda ko na. So, meron tayong law sa angles na sabihin natin itong dalawa is parallel. Tapos, gumawa tayo ng angle dito. Okay, so, yung angle dito is same lang sa angle dito. Laging totoo yan. Okay, gagamitin natin yung concept na yan dito. So, meron tayo 30 degrees. Ngayon, kapag, parallel pala yan dito sa x-axis. So, kapag nilagay natin dito yan, ito pala is 30 degrees. Ibang kulay gagamitin ko. Hindi gahalo-halo sila. Teka lang. Green. Ito, 30 degrees. So, ito, 90. Ito, 15. Wala. 90 degrees 15. Tapos ito yung theta natin. Ito yung kailangan natin kasi naka-base siya sa x-axis natin, which is sabi ko yung kulay orange. Okay? So, alam naman natin kapag ganyan kalahati equal to sa 180, di ba? So, complete natin. 180 is equal sa ito 30 plus 90 plus itong 15 plus yung theta natin. So, masisip solve natin. Mahanap natin si theta. Kahit nga hindi basta ikaw, trip mo kung anong saka masaya. 45 degrees. Yan. Okay. So, theta natin is 45 degrees. Ngayon, ang gagawin lang natin is hanapin natin yung magiging moment arm nito. Okay, so ganyan ha. Pwede mong i-drawing uli kung gusto mo sa maayos na papel kasi tinan mo yung papel ko nakatagilid. Pero natamad ako mag-drawing. Kaya hinayaan ko na lang na ganyan. So, hanapin natin ano yung distance na to. So, mayroon tayong hypotenuse. Alam naman natin na ang x component nan is magiging 300 cosine 30 lang. So, pwede natin lagay dyan 300 cosine 30. Or kung gusto mo, sulat mo na mismo. Pwede rin naman 259 point achuchu. Pero gagawin ko na lang yung ginawa ni Sir Bogs na ganyan na lang. Mas madali kasing tingnan.
Tapos, yung height naman nito is, siguro gamitin ko is pink. Ayan. Ito, height nito ay 300 sin 30. Which I believe is 150 lang. Ayan, 150. So, pwede mong isulat na 300 sin 30. Or, ako, mas prefer ko na 150 na lang. Mas mabilis kasi type. Tamad ako eh. No, millimeter. Basta millimeter yung dalawa. Okay, ngayon, pwede na tayo mag-solve. Summation lang tayo sa A. So, summation at A rightward, clockwise positive is equal sa, unahin ko muna yung y component nito. Itong 200, okay? So, 200, hindi natin i-equate sa 0 ha. Hindi siya equilibrium. Hahanapin natin yung moment dito sa A. Okay? So, ayan, 200 ang ano to? Sa ano muna tayo, y component nan, which is magiging sin 45 kasi 45 degrees tong theta natin, sabi dito, sin 45 times, yung moment arm nya is ito, itong buong to, so times 300 plus 300 cosine 30. Okay, so sundan ba? So plus yung x component naman nitong 200. So, 200 times cosine 45 times, ano yung moment arm nya? Which is ito. So, sabi ko, ayan, positive. 150, ito. Yung height nito. Times 150. Ngayon, solve lang natin yan. Makukuha na natin yung sagot natin. Possible na malaki yan kasi millimeters yung gamit natin. No. Sabi ko lang. Double check. Ayan. So, ang moment A natin is equal sa 100,381.955 yan, 6 Newton millimeter. Yan yung sagot natin. Okay, end ko lang.